Paalala at babala ito sa lahat ng mga OFW dyan sa bansang Taiwan dahil ito nung isang araw lang nangyari, May 11, 2026. Dalawang kababayan natin Pinay OFW nahablutan at natangayan ng bag na may lamang pera habang nagmamaneho ng motorsiklo. At ayon sa article na balita, ang sospek ay isang Taiwanese na lulong sa droga. In Kaohsiung's Dalao district, a purse snatching incident occurred. A male suspect first stole a scooter, then followed two Filipino women riding a bike, seizing the chance to snatch the passenger's backpack, getting away with over 1,300 NTD. Unexpectedly, this caused the victim to fall and collide with a passerby. Police arrested him within 7 hours. It is understood the suspect needed money for drugs. Around 10 p.m., the scooter pulled over, and the rider and passenger looked back, as a perpetrator was nearby. The perpetrator snatched the backpack while driving. Seeing the victim wouldn't let go, he heartlessly dragged her along the road until she was thrown off, colliding with another bike, before the perpetrator escaped. Both the victim and the passerby lay on the ground in agony as police arrived to handle the scene. Not only did the perpetrator speed away, but the scooter he rode was also stolen. Earlier, he saw a woman leave her bike running to get a package, so he stole it to commit the robbery. Although the suspect circled around, he was tracked down by police. An officer lunged forward, and a swarm of police surrounded him. Despite the suspect's attempt to resist arrest, he was no match for the police force. Get him! The incident occurred on the evening of the 11th in Kaohsiung's Dalao district. The man first stole a vehicle, followed the two Filipino women, and snatched the passenger's backpack, getting over 1,300 NTD while causing the victim to crash into a passerby. After the man succeeded, he didn't dare go home, instead roaming around Renwu district. However, the police tracked the vehicle and quickly brought him in within 7 hours. He has been charged with robbery, theft, and other crimes. It is understood the suspect has prior records for drugs and robbery, likely needing money for drugs, which led to the theft and robbery. Now that he is captured, residents can breathe a sigh of relief. Reporting from Kaohsiung. So, ingat-ingat na lang mga kababayan nating OFW dyan sa bansang Taiwan. Dahil kahit safe ang Taiwan ay kailangan natin magdoble ingat dahil kapag ang isang tao ay lulong sa sugal, lalong-lalo na sa droga, ay makakaisip talaga yang gumawa ng masama. At sa mga sumasakay naman sa train, lalo sa mga kababayan natin mga Pinay OFW, ay mag-ingat kayo lalo na kapag gabi. Dahil may isang kababayan tayo nakaranas na may isang lalaki daw na sumusunod sa kanya at humihingi ng line up niya at kahit iniiwasan na niya ito ay talagang makulit pa rin at mapilit. So ingat-ingat na lang guys at maging aware dahil hindi naman din natin alam ang isip ng bawat tao. Ingat kayo, especially mga girls. Kahit na safe ang Taiwan, mag-ingat pa rin. So, share ko lang, may nangyari kahapon. Nangyari siya sa Sinfong train station. So, yung kawork ko kasi, may usapan kami na magkikita kami sa Sinfong train station kasi pupunta kami ng Nili. Ngayon, since malapit lang ako sa Sinfong train station, nauna na ako. So, nag-wait ako sa train station ng mga 10 minutes siguro. Tapos, while I'm waiting there, merong isang lalaki na lumapit sa akin. Akala ko, nagtatanong siya sa akin ng direction or something. Di ko siya naiintindihan kasi naka-headset ako. Tapos, in-entertain ko siya kasi akala ko importante yung tinatanong niya, something. Basta, akala ko pa nung una Pinoy siya. Tapos, nung niya na hindi ko siya naiintindihan, nag-Google Translate siya. As I think he's a Taiwanese kasi yung sa Google Translate, Chinese yung nakaano doon na language. Tapos, translate into English. Na nakalagay doon is, I think you're pretty, can I have your line? Yun yung nilagay niya. So ako, I said no. Sabi ko, wopuyaw. Kasi ang weird naman. Manghihingi ka ng line ng basta-basta. Tapos, sakto, nung umalis ako doon, kasi nga pinagpipilitan niya pa rin kunin yung line ko. Umalis na ako doon sa pwesto na inuupuan ko. Sakto dumating yung kawork ko. Kaya niyaya ko na agad yung kawork ko na bumaba na doon sa train tracks. Na sabi ko, may nagpipilit kasi manghingi ng line ko. E di ngayon, nakapunta na kami ng Nili. Nakabalik na kami. Guys, yun palang pagtatanong nung lalaki nung una, na kinukuha niya yung line ko. Nangyari na yun ng 12:30 ng tanghali. Take note ha, 12:30 ng tanghali siya nangyari. So ayun, nakabalik na kami from Nili. Nakabalik na kami ng Sinfong ng mga 5 o'clock ng hapon. So, pagbalik namin ng Sinfong, nakita ko siya ulit doon, yung lalaki. Nakita ko mo nandun pa rin siya.
And then, dapat gagamit ako ng elevator. Tapos, yung kawork ko, dapat maghahagdan siya. So, doon kasi sa Sinfong train station, magkaiba yung way nun. Magkaiba yung way ng elevator, magkaiba yung hagdan. So, opposite way sila. So, instead na mag-elevator ako, nakita ko siya doon, naghihintay doon sa hintayan ng elevator. So, ngayon, sumabay na tuloy ako doon sa kawork ko na maghagdan. Kasi sabi ko sa kawork ko, ayoko siyang kasabay. Kasi nga, ayan yun ang hingi ng line ko kanina. Sabi kong ganun. E di, nung naghahagdan na kami, doon sa Sinfong train station, medyo mahaba kasi yung hagdan doon eh. Pag lingon namin, nakasunod siya, sa sa hagdan. Di ba mag-elevator ka nga dapat? Ba't ka nakasunod na sa hagdan? So, parang yung instinct ko, sumusunod talaga siya. And then, nung nakababa na kami ng hagdan, nagpaalam ako agad doon sa kawork ko. Sabi ko kasi baka sumunod pa siya. So, naglakad na ako dire-diretso, walang lingon-lingon. Ang bilis ng lakad ko. Buti na lang din, nung time na yon is maliwanag pa. 5 o'clock kahapon, maliwanag pa siya. So, dire-diretso ako. Tapos, nung medyo nakakalayo na ako, bigla siyang sumulpot sa gilid ko. Tapos, hinihingi niya pa rin yung line ko. I mean, ang weird niya. Ako sinabi ko pa rin, no. Sabi ko pa rin ng ganun sa kanya. Tapos, nag-act na lang ako na meron akong kinakausap sa phone para lang tumigil na siya, para lang lubayan niya na ako. Kaya girls, ingat kayo ha. Lalo na doon sa likod ng train station sa Sinfong. Kapag gabi, madilim yung part na yon, 'di ba? So, ingat kayo girls. Luckily, kahapon, maaga ako nakauwi and maliwanag pa siya. 5 o'clock pa lang siya. Kasi, what if gabi yun? Tapos, ganun siya kapilit. Parang, there's something wrong sa niya. Basta, ang weird niya. Nakakatakot. Nung nakalayo na ako and nakita ko na wala na siya sa gilid ko, wala na siya sa likod ko, nabasa ko yung message sa akin nung kawork ko na nag-warn siya sa akin na sinusundan nga ako nung lalaki. Nakakatakot Although safe naman talaga dito sa Taiwan, pero hindi natin masabi. Ang dami nangyayaring kaguluhan sa mga train stations, especially sa Taipei lately, di ba? So, I keep thinking talaga na what if gabi nangyari yun, tapos ganun siya kapilit. Hindi ko masabi kung ano yung pwede niyang gawin. So girls, ingat kayo kung maglalakad kayo dun sa part na madilim dito sa likod ng Sinfong train station as much as possible. Sana may kasama kayo, or kung hindi man, wag na lang kayong magpupunta doon or maglalakad doon ng gabi. Kasi hindi natin masabi yung panahon ngayon. Actually, isang beses na rin ako nakapag-travel sa Taiwan at safe at napakalinis. At ang mga fast food nila ay talagang walang lasa or hindi maalat. Kaya nga mga healthy ang mga tao at magaganda ang kutis. Pero kahit ganun pa man na safe sa Taiwan, ay dapat kailangan pa rin natin magdoble ingat dahil kagaya nga niya na na-experience ng isang kababayan natin na may sumusunod sa kanya. Kaya ingat-ingat pa rin tayo mga kababayan, lalong-lalo sa mga OFW na kababaihan.